ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY, ganap na ang alas 6, 4 na po ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Straight to the Point ngayong araw po ng Saturday, ngayong huling araw ng Sabado para sa buwan po ng June mga kasama, na kung saan ay 27 na po tayo sa buwan ng June. Straight to the point. Samahan niyo po kami mga kasama hanggang alas 7 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng niyo pong Radyumana sa nakalipas na linggo ito, sa napakarami po mga balitang naganap dito sa loob at labas nating pinakamamahal na Cotabato City, na kung saan usaping politika, usaping krimen at iba pang usapin tulad po ng lindol. Straight to the point. Mga tuloy-tuloy pa rin pong pagyanig ng lupa, mga pag-ugan ng lupa ating pong naranasan, na kung saan ay nagbibigay po sa atin ng takot dahil nga po dito sa mga ganito, tuloy-tuloy yung ating mga traumang nararanasan, lalo na doon sa mga unang nasalanta ng lindol. Straight to the point. Ating partner this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Straight to the point. Naramdaman nyo rin ba yung lindol kagabi mga kasama, na kung sana sa 6.6 po yung lindol, na kung sana ay ito po ay dito pa rin sa dating lugar na may mga paglindol na nararanasan. Diyan sa bahagi po ng Balot Island, sakop po ng Davao Occidental, sakop po ng boundary po ng Sarangani Province, na kung sana ay medyo may kalakasan dahil mababaw lamang yung lindol, na sa 10 kilometers ang lalim ng naturang 6.6 na magnitude na lindol na naranasan dito sa bahagi po ng Mindanao. Hanggang Zamboanga, nasa intensity 3 yung lakas na naranasan, at maging dito sa bahagi po ng Davao Region mga kasama, ganun din.
na kung sana ay yung mga taga Jensan ang labis pong naapektuhan dahil sa nagsipaglabasan sa labas po ng mga tahanan. Maki-update po tayo sa naging lindol kagabi na naranasan dito sa malaking bahagi po ng SOC Surgeon. Nasa ating linya po ang PBOX Cotabato City Head na si Engineer Rainier Amil Bahar. Tayo po maki-update. Engineer, live kayo sa DXMY, si Michael Swan. Good morning po. Magandang umaga sa iyo, Sir Mike, at magandang umaga po sa inyo tagapakinig. Opo, kagabi medyo nabulabog na naman na engineer yung SOC Sergeant area. Maging sa Cotabato City, naramdaman natin yung earthquake na 6.6 na magnitude. Dito pa rin sa Balut Island. At sinasabing, ano ba ito, engineer? Kasama pa rin po ba ito sa aftershocks nito nakalipas na June 8 na earthquake natin pong nararanasan? Yes po, ito po ay isang aftershock pa rin nung magnitude 7.8 na earthquake last June 8. So itong nangyari po at exactly 7:34 in the evening kahapon, June 26, 2006, ay nagkaroon tayo ng magnitude 6.5 upon recomputation kasi kahapon panalabas namin 6.6 but pag-recompute namin 6.5 at ang lalim nito ay 45 kilometers at ang epicentro nito ay 66 kilometers south 17 degrees to west of Balut Island, Municipality of Sarangani, Davao Occidental. So nakita natin na nakayanig po ito ng pinakamalakas intensity 5 within the area. Opo, engineer. Matagal pa yung mga damages niya, lalo pa kung malapit nang bibigay yung mga struktura, madadagdagan pa. So kasali ito siya sa tinatawag nating cluster of aftershock na bumababa. Ang generator natin, yung Cotabato Trends pa rin. So kung makikita natin yung plotting or mapa ng mga aftershocks, pababa po yung trend niya. So nandyan siya naka-cluster sa south banda ng Cotabato Trends. So sa ngayon, as of 5 in the morning, ang recorded natin na aftershock is sumabot na sa 10,402 at mayroon tayong plotted na about 2,802 at ang yung naramdaman po natin na lindol is 108. Maaring mataas pa tong bilang nitong naramdaman nating lindol, kaya lang po ang iba is hindi na nare-report ng mga nakakaramdam. Opo, itong kagabi engineer na 6.5 na lindol na kasama pa rin sa mga aftershocks, masasabi ba natin na ito yung malakas na aftershock after nung June 8 na lindol, engineer? Yes po, siya po yung pinakamalakas kasi po dati ang range ng magnitude natin sa mga aftershocks is galing 1.2 to 6.4. Ngayon po naging 6.5 na. So from 1.2 to 6.5 yung range ng magnitude natin. So siya yung pinakamalakas at medyo nakahiwalay siya konti sa baba. Na medyo ang tingin natin sa kanya at the first glance is para siyang separate na event pero hindi po cluster pa rin siya ng aftershocks. Opo, marami nagtatanong, engineer, bakit ganito pa rin may mga aftershocks na nararamdaman o nararanasan despite na mag 19 o 20 days na yung malakas na 7.8 na lindol noong June 8, engineer, dito pa rin sa area ng Balut Island. Yes po, put it in our mind na major earthquake po yung nangyari. 7.8 is a major earthquake. Tapos ang gumalaw pa talaga is a trends. Hindi po yung mga fault lamang na nasa lupain. So, malaki po itong portion ng contact point ng dalawang plate ang bumitak. So, matagal-tagal po yan bago babalik siya sa dati niyang sitwasyon, sa state of equilibrium. Matatagalan pa po yan siya. Hindi po ganun-ganun kadali. So, 20 days is masyado pang maaga. Masyado pa pong hindi po siya may tuturing na may katagalan na. In fact, in Cebu event is umabot na po siya ngayon ng halos magtataon. Yes. Nakakaranas pa rin or nakakapag-report pa rin tayo ng mga aftershock within that area. So itong sa atin, ang gumalaw is trends. Hindi po siya
malakihan po siya. Hindi po siya katulad ng fault na hindi ganun kalaki sa kanya. Opo. So ibig sabihin nito, engineer, kapag ganito na may mga malalakas pa rin aftershock, yung mga gusali na kung saan ay nanganganib na baka kukulaps, mas lalong tatagilid o kukulaps kung sakasakaling may mga ganitong paggalaw pa rin tulad ng kagabi na medyo may kalakasan po ito at mababaw ba ito, engineer, itong 45 kilometers? May kababawan po yan, yung 45 kilometers na lalim niya. And in fact, nag-issue rin po tayo agad ng tsunami alert 10 minutes, less than 10 minutes prior 7. Kaya lang, doon po sa data natin, pagtingin po natin ng mga sea level monitoring natin, hindi naman po ganun kataas or masyado naman pong mababa yung wave na nabuo. So, ang nakalagay po doon sa tsunami alert natin is no threat to the Philippine Island. Opo, itong mga ganitong paggalaw tulad kagabi, engineer, at anong June na 8 at masasabi nating konektado ba ito dito sa mga lugar na nasa Ring of Fire tulad ng sa Venezuela nagkaroon ng twin earthquake, ganoon din sa California, sa Vanuatu yata nagkaroon din, at dito rin po sa Japan at dito rin po sa atin sa Pilipinas. Isang trends lang po ba ito, Engineer Amil Bahar, itong mga nasa Ring of Fire? Magkakasiparit po yan mga trends po. Magkakasiparit po yan. Wala po silang kinalaman sa isa't isa. Pero with respect to the Ring of Fire na sinasabi, yes po, nasa Ring of Fire siya lahat. Opo. Yan naman pong Ring of Fire, yan po yung nasa gilid ng Pacific Ocean na in the science, yan siya yung heat emission ng mundo. Diyan lumalabas yung init ng mundo. So makikita natin lahat ng trends, lahat ng earthquake generator as well as volcanic activities, yan lang din po nagaganap. Then mostly ng mga tinatawag natin na typhoon, diyan din po nabubuo sa lugar na yan, diyan nagkakaroon ng high pressure pati low pressure area. So yan yung significant ng Ring of Fire. Now, with respect dito sa mga trenches, magkakaiba-iba po itong trenches at separate po itong mga movement niya with each other. Halimbawa po, dito sa atin, southwest ng Mindanao, sa Silibis Sea, andyan yung Cotabato Trench, famous Cotabato Trench, tawag ko dyan kasi ang dami na niyang lindol na ginawa na nagkaroon ng tsunami. Opo. So, pinaka-aktibo siya. Then, umakyat lang tayo kunti sa south pa rin ng Philippines, western ng Philippines, andyan yung Sulu Trench, ganun din, gumawa rin ng malakas na lindol. Then, west pa rin ng Philippines, umakyat na naman tayo sa north, andyan yung Manila Trench. Then, pagka dito banda sa eastern border ng Pilipinas, andyan po yung pinakamahabang trench natin, ang Philippine Trench. So, yung Philippine Trench, yan po yung boundary ng Philippine Sea Plate pati ng Pacific Plate. So, isa rin sa pinaka-highly active at pinakamahaba nating trends. So, in between them, yan na yung mga fault natin. So, yung mga trends, down po yan. Opo. Sa mga kababayan natin, engineer, na nagtatanong dito sa ganitong mga aftershock, masasabi ba natin o sa inyong mga pag-aanalisa, may mga posible pa bang mangyari na malakas din na paglindol pa tulad ng nangyari noong June 8? Well, once na lumabas na po yung main shock, halimbawa katulad niyan nangyari noong June 8, lumabas na yung pinaka-main shock natin. So, wala na po, hindi na po siya, wala na pong lalakas pa dyan. So, lahat ng shocks is less than that main shock na 7.8. But sa other naman na earth generator, hindi naman natin masabi na wala siyang isang malakas na lindol, halimbawa. But dito with respect sa Cotabato Trench, lalo pa yung south segment, wala na siyang ibubuga pa na kasing lakas ng 7.8. Kumbaga kanya nang naibuhos noong June 8, yung kanya pong lakas sa engineer na 7.8 na magnitude. Yes po, ganun po ang sitwasyon nitong nakabuo ng lindol noong June 8. Opo, ang pinangambahan natin na katulad sa nangyari sa bansang Venezuela, engineer, na nagkaroon ng twin earthquake, una 7.2 pero yung pinakamalakas, pangalawa 7.5 na
nakapag-generate na mas malakas pa sa unang lindol na nangyari. Parang kakaiba po ito, engineer, ano? Yes po, tinatawag namin yan lagi na twin quake, yung mga ganyan na event. Nangyayari po yan. Hindi ko lang ma-recall dito sa atin, nangyayari rin yan sa Pilipinas. Maapektuhan niya yung isang magkatabi, halimbawa sila na generator, magkakaroon ng stress transfer and within that less than a minute, bibigay rin agad yung kabila. Now, nangyari rin sa atin pero hindi ko lang ma-recall. Then if we can remember din yung Cotabato event, Davao del Sur event noong 2019, isa yung sa mga classic din na pangyayari na kung saan yung isang fault, isang generator, naapektuhan niya yung kabilang generator hanggang sa nakabuo siya ng 6 na lindol na separate yung earthquake generator. I see. Yan yung sinasabi nilang parang dinrable engineer yung lindol dahil gumalaw yung sa iba. Yes po, parang ganun po nangyari. Nagkaroon siya ng Dribbling. effect sa ng generator. At ito yung nakakatakot dahil maski na gaano katibay ang gusali kung ganito na parang dinidribble yung lindol, mahirapan yung mga skyscraper o yung matataas na gusali, engineer. Well, hindi naman po. Kung sumunod naman po sa tama, halimbawang sumunod naman po sa tama ang pagkakagawa, I don't think so. Kasi halimbawang... Teka muna, naputol ang ating linya with engineer. Pinag-usapan natin dito yung klaseng lindol na parang dinidribble dahil magkakasabay, twin. Itong naranasan. At sabi nga dito sa gusali pa rin na dapat engineer? Okay. Hello. Opo, sorry po engineer, naputol. Ating pinag-usapan itong mga gusali na dapat ay nakaangkla sa standard po ng building code. Kung matibay engineer, makasustain ito ng mga tulad ng 7.8 na lindol. Yes po, kasi po expected naman natin po yung kayang ibigay ng mga earthquake generator natin. Nakukompute naman po natin yan. So, naibabase natin yan doon sa tinatawag nating spectral analysis map of the Philippines. Ilalagay natin doon kung ano yung pinakamalapit na earthquake generator with a certain places. Then, doon natin binibigyan ng acceleration of the ground. Computed po yan sa base doon sa pinakamalapit na earthquake generator. So buo na po yan sa buong Pilipinas, sa spectral map of the Philippines. Then yun yung babasihan natin pag nag-design tayo or nag-compute tayo ng tinatawag nating lateral force loading, yung section 2.2 ng National Building Code o section 2.8 ng Structural Code of the Philippines. Yun yung babasihan natin sa earthquake loading. So yun ang ilalagay natin kasama nung isasali pa yung mga wind load, another factor pa, isasali pa. So pag nakalagay yun, so as expected, kung bibigay man ng ganong kalakas na lindol in that kind of place, makaka-withstand. Makaka-withstand siya doon sa ibibigay na lindol. Now, come to think of it na, computed nga natin yung kayang ibigay na lakas ng isang, halimbawa, fault. Opo. Maximum na yon. Now, I don't think so na within a certain, isang bigayan lang, yung aabutin ng isang generator agad yung maximum. Halimbawa, yung length niya is 100 kilometer, then kaya niyang basagin agad yung 100 kilometer. Hindi ako maniniwala dahil base lang sa aking mga nabasa, sa mga naobserbahan, sa mga lindol, hindi naman ganun naman talaga na yung maximum natin na ina-expect is kaya niyang ibigay. Opo, kumbaga maglalakbay din po yan. Hindi kaagad siguro yan na within 1 minute, yung 1 kilometer na fault line, talagang bibitak agad, engineer. Kaya nga po, ganun po yung analysis ko. Although that's my personal analysis, but ang point ko lang doon, so kung within 100 kilometer na isang fault at nag-define tayo ng halimbawa magnitude 7.5 na earthquake, so hindi niya kakayanin yung ibigay yung magnitude 7.5. So it could be lesser. So kung yung base natin doon sa computation natin noong
pagtatayo natin ng isang struktura, ang acceleration of the ground natin is based on the maximum. So, ang tatama na lindol is lesser. So, I don't think so nabibigay ang certain structure. I see. So dapat yung mga municipal engineer, city engineer, matiyak na masunod yung mga building code na imbis na nagtitipid sa mga materyales, kailangan po ay dapat na matitibay yung mga gusali para nang sa ganun, kung may lindol na malakas, kaya pong maka-withstand po ito kung sakasakali mga 7.5 o mga 7.8 engineer. Marami din pong nagtatanong engineer dahil sabi sa Jensanda o dyan sa area po ng Sarangani, sabi nila malambot daw yung lupa dyan kaya't madalas daw po yung mga paglindol dyan. Totoo ba ito, engineer? Well, hindi naman po, madalas po ang paglindol dahil po andyan po yung Cotabato Trench. I see. Now, come to think of it, noong 1976 dito banda sa Cotabato yung ganyan, anong pangyayari dahil nandito sa taas banda yung gumalaw. Sa north? Now ngayon, banda naman po sa kanila sa baba ang gumalaw. So 50 years before, dito sa atin sa taas ang gumalaw. So ganun din po ang nangyayari. So yung sinasabing malambot, liquefaction prone area po yun, yung mga saturated by water. Normal po yun sa mga delta deposit, sa mga tabing dagat. Normal po yun. Ganun po talaga, malambot po talaga yung area. So wala po tayong magawa dahil malambot yung area. But again, kung susunod tayo sa tama, pwede rin tayo magtayo ng struktura dyan. Yan po sila na kahit po liquefaction prone area, pag gusto niyo pong tumayo ng struktura, sumunod kayo sa tama, then kung gusto niyo umabot ng langit yung struktura, pwede, basta sumunod kayo sa tama. So, example ko po niyan, pinaka-example ko po, look at Dubai. Nagtatayo ng mga struktura nandoon sa reclaim area. Alam naman natin na nireclaim lang sa dagat yung area. Opo. Now, may mga ano rin na nagsasagot sa akin ng pabalang na wala naman daw lindol doon sa sa Dubai. Yes po, walang lindol sa Dubai. What? Yung hangin na tumatama, ilang oras ba yun? Compared mo sa lindol na seconds lang, pinakamahaba na 1 minuto. So, what do you think? Opo. Hindi ba halos dihas yung or mas matindi pa yung oras na hangin na tumatama? So, yun yung mga comparison na inaano ko na you can build basta sumunod ka sa tama. Opo. Dito naman sa nakaugalian na kapag may lindol, engineer, parang di na po nasusunod yung sinasabing dock cover and hold. Dahil ito nakalipas na mga lindol dito sa atin na tumama mula noong June 8, para bang pag may lindol, tatakbo na kaagad, lalabas na ng bahay kaagad yung mga kababayan po natin, engineer, nawala na yung dock cover and hold dahil sabi nila, delikado kung kukover ka pa. Well, wala na po akong dyan. Ang masabi ko lang po, pagka malakas ang lindol, siya na po magpapadak cover and hold sa inyo dahil pag tumayo po kayo, matutumba rin kayo. So, yun po yung protocol natin. Pagka malakas talaga ang lindol, cover and hold tayo. So, try to ask people na nandoon po sa malapit sa epicenter. Tanungin nyo sila kung ano ba talaga ang pinakamainam na reaksyon. Opo. Tatakbo ba agad? So, dyan po sa ganang dock cover and hold, hindi po, kasi ang dami ng na hindi na daw effective, even yung mga nagkukunwaring mga, mga lifesaver na mga, kunwari, nagkukomentaryo na hindi effective, ng fine takbo daw agad. Well, hindi pa nila nasubukan doon sa may ground talaga kung saan malakas ang lindol. Opo. Pag nandoon po kayo, hindi po kayo makakatayo. Kaya po tayo mag-duck cover and hold. Now, hindi issue si duck cover and hold. Ang pinaka-issue dyan, bakit guguho yung struktura? Yun yung pinaka-issue. So, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Opo. Doon sa isang fast food chain na Jensen, Opo. bakit yung katabi niya, walang nangyari? So siya, gumuho. So wag mong sabihin sa akin na yung building na yon may memorandum of agreement kay earthquake na iguguho pagka lumindol. So that's highly impossible. So yun yung pinaka-point ko. It's not the duck cover and hold. Duck cover and hold is to protect you from tumbling, to protect you from any light object that will fall. Yun yung pinaka-mainam doon to do the duck cover and hold.
So, kung mahina rin naman ang lindol, kaya rin lumabas, edi wala nang problema po, lumabas. Hindi naman po. Pero sa ganun kalakas na lindol, hindi na po kami ang magsasabi sa inyo na mag-duck cover and hold kayo. Si lindol na mismo ang magtuturo sa inyo ng duck cover and hold. Okay, kapag ganun 7.8, talagang malakas po yan. Di na po kayo makakatakbo niyan dahil kayo po ay matutumba. Panghuli na lang, engineer. Marami nagtatanong, bakit hanggang sa ngayon di pa rin napipredict ang pagdating ng lindol? Well, we don't know what's happening inside. We have a theory what's happening inside. But with respect doon sa pressure build-up, sa mga ang hirap po nating bigyan ng prediction agad. Now, mayroon tayo mga probabilistic approach ng prediction. Kaya kung mayroong magpipirik, magkakalindol dyan, sasagutin ko rin. Yes, magkakalindol. Ang tanong kung kailan. I see. Sabi kung kailan. Yes, lahat ng earthquake generator, pwede tayo magkaroon ng malakas na lindol. Lalo pa kung halimbawa, mayroon na tayong trend na nakuha sa kanya. Halimbawa, si Cotabato Trends, alam natin na every less than 50 years, kuminsan 30 years, nagkakaroon siya ng malakas na lindol. So, if you try to compute it, 1976, andito na naman tayo ngayon. Tapos, if you can remember, last January and February, nagkaroon ng earthquake SARMs southwest ng Libak and Calamansig, Sultan Kudarat. So, yun pa lang, nagpapatunay na ibo siya at may ibubuga siya talaga. So, yun naman sa ibang mga fault naman na nasa inland, nakukompute natin kung ano yung possible niyang ibigay. At kung may trend na rin tayo, nababanggit natin kung ilang taon, 100 years ba, kumikilos siya uli ng ganyan. So, nababanggit natin yan. Probabilistic approach lang. Pero, to the exact point, kung kailan yung date, gaano kalakas, hindi natin masabi. Hindi natin masabi po. I see. Yun lang, engineer. Kami po nagpapasalamat sa inyong oras na ibinigay sa DXMY. Good morning po, Engineer Renier Amilbal, sir. Maraming salamat din po, Mike, at maraming salamat din po sa inyong tagapakinig. Opo. Happy weekend po, engineer, at ingat po sa inyo pong mga trabaho. Maraming salamat po. Straight to the point. 6.5. Kagabi kasi 6.6. So nabawasan ng isa. Pero malakas pa rin yun dahil sabi, mababaw kasi yung lalim eh. Diyan kasi delikado kapag mababaw yung lalim. Mga katulad dun sa Venezuela na 10 kilometers. Kaya marami yung gumuhong mga gusali. Pero walang pinakamabisang paraan para tayo po makaiwas dito sa mga ganitong pag-ugal po ng lupa. Talagang yung mga residente dyan sa Sarangani at sa Jensan at sa Davao Occidental talagang na-trauma na ng husto. Dahil kagabi sa mga bidyong nakita natin, sabi nila tama na. Undangan na ang linog. Dahil talagang napakatindi na po ng epekto sa kanilang pamumuhay. Dahil yung kanilang tahanan na sira at yung kanilang tinitirahan na pansamantala ay apektado pa ng mga pag-uga pa rin ng lupa. Yung kanilang hanap buhay na sira din, naapektuhan. Kumbaga back to zero sila sa ngayon. At wala rin pong mahanapan pa ng mga trabaho dahil marami mga structure ang nasira at di na po pwedeng okupahan. Merong mall nga doon na bago lang hindi na kagad pwedeng pasukan na dahil nga po sa dami yung pinsala, crack sa naturang gusali. Kung may mga ganito pang mga pag-uga ng lupa, 6.5 na mga aftershock, baka yung hindi pa na-collapse na mga gusali, baka dahan-dahang makukulaps dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-uga po ng lupa. Straight to the point. Ang tanong ng mga kababayan natin hanggang kailan pwedeng ma-predict na paparating yung lindol despite na napaka-high-tech na po ng panahon sa ngayon sa mga modern na mga gadgets, sa mga AI na ngayon. Pero itong lindol ay talagang wala pang makapagsabi na uy, bukas may lindol na mangyayari.
Pero yung binabanggit ng mga expert ng mga sa PBOX, yung mga probability na posibleng may tatama na lindol ay kanila pong naibibigay. Tulad po nito, dito sa atin na eksaktong 50 na taon na after nung August 16 na tsunami at earthquake dito sa Moro Gulf. So sa ngayon, nagbigay na sila ng probability na last year pa na eksakto ang 2026 sa ika-50 years ng pagtama ng malakas na lindol dito sa Moro Gulf na kumitil po ng libo-libo katao dahil nga po sa lindol at tsunami. So sa ngayon, ito talaga yung nangyari sa atin. Ating naranasan talaga itong malakas na lindol na 7.8 na magnitude noong June 8 dito sa area po ng Cotabato Trench pa rin mga kasama. Pero yung gumalaw dito sa south area ng Cotabato Trench mga kasama, dito sa bahagi po ng Balot Island. Alam mo, itong balot, masarap ito sa gabi pero kung ganitong madalas na may mga pag-uga ng lupa dyan sa balot na Balot Island, area po ng Davao Occidental, para bang baka kukunti na lamang kakain po ng balot. Dito ang focus ngayon ng lindol sa Balot Island. Sa south area po ng Cotabato Trench mga kasama. Noong August 16, dito sa Hilaga o sa northern part ng Cotabato Trench, yung lindol mga kasama. So ito sa south naman. Kumbaga dito sa bahagi po ng Sarangani area, Sarangani Bay, at dito rin po sa Davao Occidental. Good morning sa mga nakatutok po sa atin kay Randy Santisas, kay Wahid Akan Mamalapat at kay Parid Sabdurakman Impal. Good morning po sa inyo at kay Samsudin Mama Saunda. Good morning. Diyan sa bahagi po ng Maguindanao. Straight to the point. O dito sa bahagi po ng Ligwasan Special Geographic Area. Good morning sa mga taga SGA Diyan sa area po ng Ligwasan, Malindigao at dito sa Kapalawan at sa Old Kaabakan. Straight to the point. Kay Sumulod Umanya Sinsin na good morning sa mga kanyang katrabaho daw sa Yaping Chung Girls, gina Cynthia Sumulod, Risa, Dalin, Marilyn, kay Bibian, Irene, Jubilin, kay Maine, Rosian, kay Joy, kay Linlin, Lablab, Georgina, kay Jorlin, at kay Jerry Jane, kay Hermina Lupersita, kay Presi, kay Alexis, kay Lovely at kay Jem. Good morning po sa inyo. At lalo na raw sa kanilang madam na si Robelyn Yap. Salamat sa DXM1. Straight to the point. Walang anuman kay Sir Datoteng Latip. Good morning dyan sa Purok Tunay sa Poblasyon 1. Kumusta Sir Datoteng? At sa kanyang misis na si Bay Saada, Datumanong Latip. Kay Jara Uyaw, good morning sa Kamay Nilaan. Kay Alak Dan, good morning. Sir Mark, kay Simbay Adam, good morning sa Almonte Extension. At kay Bayo Makolson Bitimbang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran. Straight to the point. Kay Ma'am Ruby at kay Sir Jun Lantaya sa Bagi ng Tapayan, Sultan Mastura, good morning po sa inyo. Straight to the point. Kay Ma'am Margie Plando ng Green Life Enterprises at kay Attorney Ruel Plando, good morning. Oras, ganap ng 6:36 na po ng umaga mga kasama. Tayo po ay maghanap buhay muna mga ka-idol. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Naulian na ka ma? Wala pa. Naulian na ka ma? Wala pa. Naulian na ka ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna ma. Kung naay sipon, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to 3 ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka ma? Gahapon pa! Maayo ha, oy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye to me, Mansha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mansha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Kada adlaw magsigi og trabaho, pagkatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Nakasabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Ako nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Oras ganap na ang alas 6:45 na po ng umaga. Tatak, RMN. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Straight to the point. Ating dakuan mga kasama, report ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita, liberer na sawi matapos mahulog sa creek sa Makilala, North Cotabato, samantalang 5 lalaki naman arestado sa aktong drug session sa isulan sa detalye sa radyoman Dato Jul Limapalaw. DXMY. Tatak, RMN Report. Kasamang Sir Mike, patay on the spot nga ang isang 39 anyos na laborer matapos mawala ng kontrol sa minamaneho nitong motorsiklo at nahulog sa isang creek sa Purok 5A ng Barangay New Cebu sa bayan ng Makilala sa North Cotabato. Kinilala ang biktima na si Roel Dahan Gaking, residente ng Purok Goma sa Barangay Malasila sa nasabing bayan. Natagpuan siya ng mga responding rescuer na wala ng buhay katabi ang kanyang motorsiklo sa loob ng creek alas 7 ng gabi. Bate sa investigasyon ng kapulisan, pauwi na umano ang biktima nang mawalan nito ng kontrol habang binabagtas ang isang tulay dahilan upang mahulog siya sa tubig. Ayon pa sa kanyang mga katrabaho, huli umano itong nakita bandang alas 4 ng hapon bagong insidente na umiinom ng alak sa kanilang kantin. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa nasabing insidente. Samantala, arestado naman ang 5 lalaki matapos maaktuhan ng mga operatiba ng isulan MPS na umano'y nagsasagawa ng drug session madaling araw sa Purok Pag-asa 2 sa Barangay Kalawag 2 Isulan, Sultan, Kudarat Province. Ayon sa kapulisan, ikinasa ang operasyon matapos magsumbong ang isang babae na umano'y nakararanas ng domestic abuse mula sa kanyang kinakasama at ginagamit din umano na ang kanilang bahay bilang lugar ng iligal na aktibidad na may kaugnayan sa droga. Nasamsam sa mga sospek na di na muna pinangalanan ng tinatayang 3 gramo ng pinaginalang shabu na may halagang 20,400 pesos, isang ilang drug paraphernalia at isang homemade Ingram submachine gun na may mga kasamang bala. Nakapit na ang mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Yan ang report. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Straight to the point. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Maraming salamat Radyoman Dato Jul sa detalye ng balitang yan. Samantala, mahigit sa 3,000 ng mga kababayan na sa Special Geographic Area tinipon ni MP Butch Malang. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak, RMN Report.
Binigyan din ni Special Graphic Area Administrator at BSP SGA Chapter President Boots Malang ang mahalagang papel ng mga kababayan sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro sa isang pagtitipon na dinaluhan ng mahigit 3,000 mga kababayan. Sa panayam, hinikayat ni Malang ang mga kababayan na palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa kanilang karapatan at responsibilidad bilang mga botante. Anya, ang aktibong paikilahok ng mga kababayan ay mahalaga sa pagsalubong sa mabuting pamahala, kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Nanawagan din si Malang sa lahat ng mga dumalo na gamitin ang kanilang pagboto sa mga karunungan at pananagutan para sa mas maayos na kinabukasan ng kanilang pamilya, komunidad at sa buong Bangsamoro. Ano po natin itong mga kababayan, sapagkat alam natin ng mga kababayan is napakahalaga sa ating mga atikay. Kaya sa susunod baka sa tugunan, and then after tugunan, dito na naman sa mga polis. Subrate rin daw sa mga ating mga kababayan na pumunta dito na yan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Aramen. Straight to the point. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Maraming salamat, Maestro Rahiban Sawa, sa detalye ng balitang yan. Oras ganap ng 6:48 po ng umaga, mga kasama, tuloy-tuloy sa ating programa. Kagabi nagkaroon po ng pulong balitaan na si MP Atty. Naguib Sinarimbo ang BTA Assistant Floor Leader na kung saan ay nagbigay po ng karagdagang update sa kanilang sinasagawang oversight hearing dito sa ilang mga opisina sa farm na di umano'y mababa ang performance at nakitaan po ng mga problema tulad po dito sa kanyang tatlong binabanggit. Itong sa education, sa infra, itong MBHTE, MPW, itong pabahay ang pangatlo. Na kung sana ay meron pong oversight power ang miyembro po ng Bangsamoro Transition Authority na suriin, tignan ang mga performance ng mga opisina para nang sa ganun ay maipatupad ng maayos yung kanila pong mga hinihinging budget para sa isang taon para maibigay lahat, maipatupad yung mga kinakailangang mga proyekto. Narito si MP Atty. Naguib Sinarimbo, mga kasama. Straight to the point. Yung pong tatlong major na areas of concern ng Bangsamoro government sa ngayon is born out of two things. One ay mayroong agreement nung pinasa yung budget last year for 2026 na may mga gray areas, may mga areas na hindi satisfied yung parliament doon sa sagot ng mga ministries. So like in the Ministry of Basic, Higher and Technical Education, ang essential na tanong ng mga members of parliament ay ano ang relationship ng mga programs na pinupunduhan natin doon sa paghanap at pag-address sa mga problemang in-outline ng Education Committee Report 2 ng National Congress. Kasi naka-outline doon, ito yung mga problema, literacy rate, mababa, dropout rate ninyo mataas, cohort survival rate ninyo ay mababa, stunting ay mataas, yung classroom shortage ninyo ay pinakamataas sa buong bansa. So, ito yung mga issues. So, itong pinupondohan natin ng 26 billion, how would that 26 billion address the concerns raised or the problems outlined in the EDCOM report? Hindi masyado kontento yung parliament doon sa mga sagot. May kaugnayan ba yung pinupondohan ng mga programa para ma-resolve yung problema na sinasabi sa report? So, yun ang unang dahilan. Pangalawa ko ay from the initial assessment, both of the Office of the Chief Minister and the Parliament, itong tatlong malalaking ministries at areas of concern ang apparently may problema. So like in the Ministry of Public Works, we're talking about 96 billion na appropriations from 2020 all the way to 2026.
And this involves over 7,000 projects. Yung accomplishment rate dito ng Public Works mababa. At malaki yung amount na exposure ng regional government. So, gusto nating matrack saan yung problema. Bakit mabagal yung implementation? Bakit hindi as expected yung accomplishment rate? So, yun yung mga gustong tukuyin ng Parliament. Sa housing naman, we have funded from 2019 to 2022 a total of 18,930 housing units. Doon sa 18,000 plus na yun, ang natatapos lang ay 3,000 na bahay. So you can just imagine, that's just roughly around 16% of the whole housing units funded at an amount of 10 billion pesos. Supposedly, itong mga bahay na to ay makakatira doon yung roughly around 120,000 Bangsamoro. Yun yung ma-accommodate na mga tao magkaroon ng bahay doon sa 18,930 units ng pabahay. Pero kung ang natapos lang natin ay 16%, in the last 6-7 years, medyo may problema ho. At gustong tukuyin ng Parliament, ano yung nagiging problema dun sa implementation. So yun yung sinusundan natin sa ngayon. May mga ibang ministries na may mga problem, not as enormous as this three areas. So housing, public works, at saka education. But nonetheless, hindi naman sarado yung Parliament na tingnan din yung problema ng mga ibang ministries. Yung financial exposure, meaning yung nabigay na pera, nasa 70-71% ng budget. So hindi nagtutugma yung physical accomplishment at saka yung financial accomplishment. Okay. Last na oversight hearing natin ay hindi napaliwanag pa masyado. Pupunta pa lang tayo doon. Nilatag lang natin ano yung pinag-uusapan. Yun pa lang ang natatanong doon sa mga resource persons natin. Tinanong natin ilan yung pabahay na pinondohan natin, magkano pondo natin, ano ang scheme for that, anong system ang ina-adapt, saan yung mga areas, sinong beneficiaries, paano kayo naghahati-hati ng pag-target ng beneficiaries between MHSD, Tapyanan, MSSD na mayroong pabahay din, and then yung MILG na may pabahay sa Project Tugon. So yun, mga nilatag muna natin para in the succeeding hearings, medyo malinaw na sa mga kababayan natin. 7 years? Yes, sir. Una ko, hindi ko alam yung mga na-upload pa noong 2020, di ba ako member ng Parliament. So I came in just last March 2025. So just around 1 year pa lang ako sa Parliament. But I remember when we entered the Parliament last year, ang isang complaint sa amin ng mga dinatnan na namin ng members of Parliament ay may parang gag order sa kanila. So tahimik lang ang lahat at hindi sinasubject into inquiry yung mga problema. So ang naging commitment ni Chief Minister at saka yung mga kasama natin ay this Parliament will be a Parliament na magiging malaya yung lahat na magsalita. Kung may problema ay sama-sama natin tignan yung problema at hanapan ng solusyon. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Straight to the point. Yan mga kasama, si MP Attorney Nagiba Sinarimbo sa update dito sa sinasagawang oversight hearing ng Bangsamoro Transition Authority ng Parliament dito sa mga opisina na kung saan ay itong MHTE, MPW at housing. Ito yung nakasalang nitong nakalipas na mga araw. At next week, sinasabing magpapatuloy ang kanilang gagawing oversight, joint oversight hearing. Good morning kay Jeffrey Salvador ng Awang Tenorio sa kay Seb Alejo, Salvador. Kay Merlin Sanchez Jeronimo, good morning. Bueno, Eric, breakaway tayo sa ating Facebook page para bigyang daan natin ang panghimagas ngayong weekend, ngayong huling Saturday para sa buwan ng June. Aba, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, July na po, third quarter na po ng 2026.
At sa July, umpisa na po ang filing, ang kampanya sa July 30. Pero kahapon, meron pong nag-file na naman sa Supreme Court ng panibagong petition. Ito naman ay sa LGSF mga kasama. Ating panghimay.